So yan mga ka-e-bike, welcome back to my YouTube channel. So yan, may tanggap na naman tayong bagong i-repair na e-bike. So ang problema naman nito, sobrang bagal na daw sabi ng may-ari. Tapos ang pinaka part niya, so ito yung part niya. So mahirap na siyang pindutin. Ayan. So pindutin natin bago natin pandarin. Kailangan mag 0-0 siya mga ka-e-bike. Yan. Pag once na nag 0-0 na yan, so ibig sabihin yan okay na siya pagka ito throttle natin. Ayan. So ito naka gear 3 na siya, pero ang problema niya nasa 22 lang yata yung ano nito, pinaka maximum niya na takbo. Pag sinakyan siya, so babagal pa kapag mabigat yung may-ari. Ayan. So ang gagawin ko diyan mga ka-e-bike, ito ang sabi ng may-ari, magpapalit na lang siya ng bagong controller. So ito na yung controller na binili ko sa kanya. Ayan. So ang battery nito is 48 volts lang siya mga ka-e-bike na maliliit. So nandito sa U-box niya. So ito yung binili ko sa kanya, 48 volts, 64 volts, 600 watts. Yan. Ito yung controller niya na bago. So ikakabit ko yan dito mga ka-e-bike, dito sa loob niya. Okay? Para bumilis konti yung pinaka e-bike niya. Kasi ang bagal ng e-bike niya. Tapos ito pa yung pinaka problema niya. Pag once na pumapasok siya, ang hirap ng pindutin. So ito mga ka-e-bike, wala na siyang part. So ang gagawin ko na lang dito, direct ko na lang sa 1, 2, 3 niya, tapos throttle niya, lahat, ignition, pati yung sa may phase wire niya, hall sensor, yun. So yan ang gagawin ko ngayon. So buti na lang ito may ano na siya, may 1, 2, 3. So kailangan ko siyang baklasin yung harapan nito, dahil yung pinaka wiring niya kailangan ko makita papunta dito sa likuran. So ang sakit pala niyan mga ka-e-bike, iba yung sakit nito. Hindi siya kagaya nito na plug and play na lang siya ng itong sakit na to. So isang buo yung sakit nito. Ang gagawin ko naman, babaguhin ko yung pinaka wiring niya para maikabit ko yung mga accessories na to, itong mga sakit na to mga ka-e-bike. Okay? So ang gawin ko muna mga ka-e-bike, babaklasin ko muna tong dito sa U-box niya, pati dito sa harapan, para makita nyo yung sinasabi ko na ano niya, yung sa harness niya, iba yung connection niya, isang buo siya, hindi siya ganito. So yan, babaklasin ko muna mga ka-e-bike. So ito yung model ng e-bike niya. Yan, maliit lang siya mga ka-e-bike. Sakura yung ano niya, yung tatak ng e-bike. Tapos yung hub niya pala, so hindi ko lang alam kung ilang watts to mga ka-e-bike. Ayan siya. So mababang watts lang to, siguro mga 500 watts lang to mga ka-e-bike. Okay, so babaklasin ko muna siya. So ito na siya mga ka-e-bike. Ito yung sinasabi ko na buo yung kanyang sakit papunta ng controller, dahil stock pa naman to mga ka-e-bike, kaya buo siya. So ang kailangan ko lang dito ako magpuputol mismo sa pinaka harness niya. So kung ano lang kailangan ko dyan, yun lang yung kukunin ko. Okay, para dun sa bagong controller niya. Ayan. So ito siya mga ka-e-bike. Okay, so pagdating naman dito, binuksan ko na rin yung harapan niya, dahil kailangan ko makita yung harness niya papunta dun sa likod. So ito din, buo din to. So dito naman, binuksan ko rin yung pinaka cover niya dito sa throttle niya, dahil itong gear niya sa 1, 2, 3, kailangan ko makita yung pinaka wiring niya sa loob. Papunta naman dito yan mga ka-e-bike. Ayan. So yan ang pinaka madaling gawin natin pagka once na hindi natin kabisado yung wiring, buksan na lang natin siya mga ka-e-bike, para hindi tayo mahirapan. Okay, yan. So
Yan na siya mga ka-e-bike. Babaklasin ko na yung itong stock niya na controller. Tapos magpuputol ako dito sa mismong harness niya. Yan, dito ko siya puputulin. So ito pala mga ka-e-bike, bago pala tayo magpalit ng controller, kailangan i-drain muna natin siya. So paano po ba natin siya i-drain? So ang gawin natin mga ka-e-bike, para ito, pag tinanggal natin to, yung negative positive niya, pag once na magdikit siya, so hindi na siya mag-i-spark, wala na siyang supply. So kailangan i-drain natin to. I-on lang natin yung e-bike. Yan, pagka once na nag-on na siya mga ka-e-bike, so ang gawin natin, patay natin yung breaker. Yan, hanggang ma-drain na siya, hanggang mawala na siya ng supply dito sa pinaka controller niya. Okay, so yan siya mga ka-e-bike. Okay, so pagka once na na-drain na yan, so pwede na natin siyang patayin. Yan, patay na siya. Tapos babaklasin na natin yung controller. Yan, para hindi siya magkaroon ng spark sa controller niya na stock pag once na binaklas natin to. Okay, so ito na siya mga ka-e-bike, nabaklas ko na yung dating stock na controller niya. So ito siya. So ito yung ginawa ko, pinutol ko. Yan. Tapos ito yung sa pinaka harness niya. Okay, so dito mga ka-e-bike, lalagyan ko siya ng bagong socket. Yan. So yan, ito mga ka-e-bike, ito yung sinasabi ko, pagka once na hindi nyo dinrain yung pinaka controller nyo, so may posibilidad na ito may supply pa. So ito wala na siyang supply dahil kanina dinrain ko siya. Okay, so pagka once na nagdikit kasi ito mga ka-e-bike, itong negative positive niya dito sa stock na controller na hindi nyo siya dinrain, so mag-i-spark siya. So ito hindi na. Ayan, wala na siya mga ka-e-bike. Yan, yan ang purpose niya mga ka-e-bike. Kailangan i-drain nyo muna bago nyo baklasin yung stock na controller. Okay, so ito na yung gagawin ko ngayon. Papalitan ko na siya ng socket. Yan, lagyan ko muna ng bagong socket to mga ka-e-bike. So ito na siya mga ka-e-bike, na-tap ko na yung bagong controller nya. So ito siya. Yan, so na-tap ko na yung negative positive nya, tapos yung phase wire, ito yung hall sensor nya, ignition, yan, ignition switch, throttle, tapos yung sa gear nya sa 1, 2, 3. Ito naman yung sa speed nya. So dito sa display nya mga ka-e-bike. So yan lang yung kinabit ko dito. So itong mga wire na to mga ka-e-bike, ito naman yung sa pagkailangan lang natin ikabit, yung kagaya nito, yung sa alarm nya. Yan, tapos sa learning, tapos sa ano nya, sensor. So yung sensor nya mga ka-e-bike, hindi ko na siya kinabit. So bali ito yung wire ng sensor nya papunta ng hub nya. So pagka once na ikakabit natin yan, depende na lang sa may-ari kung gusto niya o hindi. So dito yan sa brake nya. Okay, so yan, nakabit ko na, na-tap ko na lahat yan mga ka-e-bike. So pagka once na na-tap na natin yan, so itong hub na to may posibilidad na naka baliktad yung takbo nya. So try natin. So ito na yung display nya. Tapos yung sa gear nya gumagana na, yung 1, 2, 3 nya. So ito yung 1, 2, 3 nya mga ka-e-bike. Ayan. So gear 1, gear 2, 3. Yun. Okay, so gear 1 muna natin siya. Yan, gear 1. So ngayon mga ka-e-bike, pagka ganito, pag bago yung controller natin, so pag once na naka-on na yan, tapos ito throttle natin. So try natin i-throttle. Itong hub nya to, magbabaliktad yung ano nya, baliktad yung rotation nya. Yan okay, so pagka once na baliktad yung mga ka-e-bike, paatras yung takbo nya,
Dahil dito sa controller natin, bagong salpak natin, ang gawin natin dyan, itong dalawang kulay puti, so idiin lang natin. Pre, paano nga muna saglit, ipa-plug mo lang to. So kailangan lang natin i-on to mga kaibike ha. Hayaan lang natin siya, i-on natin to. So kabit natin yan mga kaibike. Ito. Yan, sige i-plug mo. Yan. Pag once na nakatama na yung rotation niya, na naka-abante na siya, ang gawin natin, huhugutin natin tong puti. Hugutin mo. Ayan. So wag na natin siyang ipa-plug. Ayan. Okay na. Salamat pre. So pagka once na tapos na siya mga kaibike, na naka-rotation, naka-learning na siya, so i-throttle natin siya. Ayan. Kahit wag na natin siya patayin, throttle natin. Yan, naka-ano na siya, naka-timing na siya. Yung hub niya naka-timing na papunta sa harap yung rotation niya. Hindi na siya sa likod. Yan. So, gear 1 natin, gear 2. Yan. 2 na yan. Tapos 3. Yan. So kung naririnig nyo yung hub niya mga kaibike, may pagkakaiba na sa dating stock niya. Itong stock niya na controller, nasa 22 lang. Kahit i-gear natin dito. So ganun din, 22 lang talaga. So try natin siya mga kaibike. Gear 1 yan, 2, tapos 3. Yan. Ang 3 niya is halos 45 kilometer per hour. Okay, so yan na, tapos na. So ang gagawin ko na lang dyan, ito lalagyan ko na lang ng mga electrical tape, tapos yung cover nito lalagyan ko siya ng electrical tape din dito, tapos ipapasok ko na dun sa looban niya yung controller. So yan, tapos na siya. So dito ang ikakabit ko na lang yung pinaka playrix niya dito. Yan. Okay. So patapos na rin to mga kaibike. So yan mga kaibike, tapos na yung e-bike na pinalitan ko ng bagong controller. So naikabit ko na yung pinaka U-box niya. Tapos yung controller niya nandito sa loob. Yan. Tapos yung playrix niya sa harap, yan, okay na. Binalik ko na rin. So subukan muna natin siya, lahat ng mga accessories niya kung gumagana. Yung sa ilaw, ayan. So ito yung ilaw niya, high and low. Yan. Tapos yung flasher, subukan natin yung flasher sa kabila. Okay. Tapos sa taillight niya, ayun, ito yung taillight niya. Tapos preno natin, yan natin sa preno. Yan. Okay. So try na natin yung hub niya. So gear 1, yan, gear 1, gear 2, gear 2, gear 3. Okay. So yan. So tapos na siya mga kaibike. Okay. So ganun lang yung pagpalit natin ng controller. Pagka once na nagpalit tayo ng controller, kailangan i-drain muna natin siya bago natin tanggalin yung mga wire ng controller natin, para in case na dumikit siya, wala na siyang supply yung controller natin. So yan lang. Maraming salamat mga kaibike.